Kasikin magandang hapon, a blessed Sunday po sa ating lahat. Sobrang tagal po talaga nating hindi nakapag-upload. At welcome back ulit sa ating YouTube channel. Mga kasikin, ito pa rin ang yung ultimate kasikin ng North Cebu, Ken Montesilio po. Kasikin, ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel and you are still watching Chicken Namnams TV. So far, sobrang tagal po talaga nating hindi nakapag-upload at kaya nga for today's video ay i-flex lang po namin sa inyo yun pong aming mga Shamu future breeder at saka mga Asil future breeder po. At bago nga pala ang lahat, ay meron tayong importanteng tao na isa-shoutout po. So shoutout po sa ating solid subscriber, supporter na si Sir Robert Nista Marley. So kung meron po tayong oras mga kasiken ay bisitahin din natin ang kanyang munting channel. Kakaumpisa lang po niya na mag YouTube. At again, kagaya natin, same passion po. Mahilig din po siya sa pag-alaga ng mga manok. At ngayon, he is on the process po of raising Oriental chicken po. So again, shout out sa iyo kung nasaan ka man kasiken from Zambales. Sana ay nasa mabuting kalagayan ka dyan. So mga kasiken, ayun nga, ipapakita po namin sa inyo yung pong aming mga inalagaan po ng mga Shamu at Asil na gagawin po nating future breeder. But before that, dahil meron tayong mga pasisyo, counting mga pasisyo mga kasiken, bibigyan muna natin sila ng patuka sapagkat nasa around 2 PM na ngayon. So atin muna silang bigyan ng snacks. Nandito pala yung mga sisiyo natin. So ang gagawin lang natin ay bigyan natin sila ng kaunting patuka. So ang gamit na pala nating patuka mga kasiken ay chick booster pa rin ng Thunderbird. Ayan. Snack time nila. So ating buksan. Ayan po ang ating tig 2 weeks old po na mga basilan. So kung kayo po ay nakasubaybay sa aming video, ito po yung mga kauna-unahan nating season na basilan na napisa doon po sa ating ginawang paitlugan. Ayan. So far malalaki na. At yung pong ibang kulay, yun po yung last sisiyo po natin ng Shamu. Okay. So ayan. 2 weeks old na po sila lahat mga kasiken. At ito, survivor po ang isang ito, pero ayan, medyo payat na. Sa tingin ko ay madidisgrasya ito pagdating ng mga araw. Okay, but so far ayan po sila. Then dito rin meron kaming ditong isang inahin. 4 lang po yung kanyang sisiyo sapagkat may kasabay siyang namisa. So yung iba niyang sisiyo, yung isang inahin ang pinadala natin. Kaya ayun, 4 lang. So bigyan din natin. Ayan. Siguro busog pa. Okay. And then dito rin sa loob mga kasiken, ito yung inahin na kasabay niya. So siya yung pinadala natin sa mga sisiyo. Medyo marami-rami yung sisiyo na ito. Supposedly 19 chicks but may namatay na isa, so 18 na lang na piraso yung natira dito. Ayan, so nasa 3 to 4 days old po yung mga season na ito. Nandito rin meron din tayo ditong 3-way cross mga kasiken. Ito po ay isang asil na inahin. And then krinos po natin sa ating Shamu basilan na rooster, kaya yung mga sisiyo sobrang laki po nila. And then obserbahan muna natin kung maganda po ang resulta. So pwede natin itong ibalik ulit sa ating Shamu basilan na rooster. So far mga sisiyo niya mga kasiken nasa 10 days old. And then sobrang liliksi. Okay, so ayun na po yung mga pasiso natin mga kasiken so far. Unti-unti na po tayong nakapagpalabas po ng mga sisiyo na naman ng mga basilan. At ngayon nga ay magsimula tayo sa amin pong mga future asil breed po. Okay?
So dito tayo mauna sa atin pong mga pullets. So nandito po. Ito po sila yung future natin na cell breeder. So ayan, mayroong pong itim at saka abuhin mga kasiken. So itong dalawang to nasa 3 months old pa. At gagawin nating future breeder yan. And then meron din tayong future broodcock na asil dito. Ayan. So which is maganda rin po mga kasiken. And then sa lahat po ng ating mga preserve po na future asil na mga breeders, ito pong isang to ang sobrang naggandahan tayo. Finally mga kasiken, nakapag-produce na po tayo ng ayan, pure blues po talaga na asil. Ayan, sobrang ganda yung kulay talaga mga kasiken. So gagawin natin itong broodcock. Ayan, yung binti niya sobrang okay din. Ayan, so malapit na po itong mag 4 months mga kasiken. And then pwede ring ito yung ipapares natin sa kanya, isang inahin din na blues. Ayan, para magiging blues po talaga yung mga sisiyo nila. So kapatid ito nung dalawang una kong ipinakita sa inyo. Sobrang ganda din. So asil blues. And then ito rin, pwede natin gawin itong future po na broodcock. So ito nga pala ay may dugo na placer na asil mga kasiken. Talagang good for warrior po ito. So kapatid po ito ng ating abuhin na pullets. Ayan, so sobrang taas, sobrang tangkad na, 3 months old. Okay. And then meron din tayong ditong isang stag. So pipili pa tayo sa kanila kung saan sa kanilang dalawa. So ito ay kapatid din ng ating unang stag. Ayan. So pwedeng ito rin ang ating gagawing broodcock sapagkat maganda rin ang kanyang tindig at yung kulay niya sobrang maganda din. So yung ama nila mga kasiken ay namatay na bilad sa araw, kaya again gagawin natin silang future broodcock. Okay. So ayun po yung mga future natin na mga asil na breeder. At syempre hindi rin magpapahuli yung ating mga shamo. But before tayo pumunta sa shamo, munti kong makalimutan, meron din pala tayo ditong mga Indian asil. Ayan, so meron tayong itim na stag. Pwede rin gagawin natin yung broodcock. So itong tatlo, hanapan natin ng magandang ipapares. Okay, so mga asil din yan, future asil breeders. So ngayon mga kasiken, dumako na tayo sa atin pong mga future po na shamo breeder. So kung kayo ay taga subaybay po natin, yun pong mga nauna naming mga shamo po na mga materyales ay unti-unti na po naming na-out. At ngayon, bago na po yung mga materyales natin. So sa susunod naming video, wala pa kami mga pasisiw po sa atin pong mga shamo sapagkat wala na po kami mga shamo na inahin. As in, naubos po lahat, naibinta namin lahat. So bali ang feature na po namin is yun pong mga future na lang natin na mga shamo breeders. Sa ngayon ay nasa around 2 to 5 months old na po sila. So ang ipapakita namin sa inyo yun pong aming mga 3 months old po. Ayan. So ito po yung dalawang pulit na gagawin nating future breeder. Ayan. So ito po ay anak po ni Azuma Jr. Ayan, at krinos natin sa malay na shamo. So dumpo malay po sila mga kasiken. Ayan. And then meron tayo ditong mga stag na pwede natin gawing breeder. Yung kulay sobrang ganda. And then ito nga po pala si Eros. Pinalanganan natin itong Eros mga kasiken. Ayan, sobrang ganda. And then kapatid ni Eros yung kaniyang kakambal, pinangalanan din nating Aris. Ayan, ito po si Aris mga kasiken. Eros at saka si Aris, talagang magkapareho yung kulay at yung tangkad nila sobrang ganda. Ayan. And then meron din tayo ditong isang stag rin na maganda sana, kaso meron tayong isang subscriber na yan, gustong bumili from Negros mga kasiken. So
ito po yung inihanda natin para sa kanya. Bayad na po yung kalahating presyo nito. Ayan. So sobrang ganda din nito. And then Tryo po yung bibilhin niya. Papakita ko sa inyo yung dalawang pullets na kapares niyan. So hindi pa tayo nagtatapos mga kasiken. Pupunta tayo dun sa kabila sapagkat nandun yung iba pa nating mga Shamo future breeders. Papakita namin sa inyo, especially yung mga kakap 5 months old lang po namin na mga Shamo nandun po sa kabilang area. So puntahan natin. So mga kasiken, nandito na po tayo. Ito nga po pala yung nag 5 months kahapon, last July 13 po. Ayan, ito po yung mga dumpo natin na mga inahin. Ayan, mga future breeders po natin ito. Pababain natin mga kasikin para makita niyo po yung kanilang mga tindig. Ayan. So, sobrang gaganda. 5 months old po. So, maghihintay lang po tayo ng 2 to 3 months. Sa tingin ko ay makapag-produce na po tayo ng offspring nila. Ayan. So, yung mga kapatid po nila mga kasikin, nandito. Ayan. Sobrang ganda rin. So yung isang stag dito pwede natin gawing broodcock. Ayan. So sobrang ganda ng kulay. At pababain din natin yung dalawang inahin or pullets. Ayan. Okay. So ayan sila. Sobrang gaganda. So nasa 5 months old. And then so far yung kanilang tindig, yung kanilang taas ay okay naman po mga kasiken. Yung mga mukha po nila sobrang gaganda. Ayan. At plano nating ipaaris po sa kanila ay yung kanilang tatay si Azuma o di kaya ay itong si Orion. Ito nga pala yung Orion natin, Dompo Goldie. Ayan. So tingnan natin mga kasiken. Ayan po si Orion. Ayan. So on mold pa siya. And then pwedeng ito po yung ipapares natin sa ating mga pullets o di kaya itong si Orpheus. Ito po yung nakuha natin na materialis from Negros kay Sir Russell. Ayan, sobrang ganda rin po nito mga kasiken. 6 months old but pwede na po itong mga sta. Ayan, sobrang ganda po ng mukha, golden po. And then ito po ay pure po na dumpo. Ayan, so wala pang tahid yan. Sobrang bata pa. Siguro itutubo pa ito mga kasiken. Ayan. So, abot na po yan sa limber. So far, average size na po yung kanyang tangkad. Okay. Orion. Alright. So, yun nga. Yun po yung mga future natin na mga Shamo breeders at saka Asil breeders. So, sa tingin ko kailangan lang po talaga ng tiyaga at sakripisyo sapagkat medyo malayo pa yung hihintayin natin. Around 2 to 3 months pa bago tayo makapag-produce. At ito nga po pala yung dalawang pullets po na sinasabi ko po sa inyo. Yan, solid dompo po ito, pure dompo. Yung inahin or yung ina po nila ay nabinta na natin. So silang dalawa na lang po yung natira. At yan, papuntang Negros po yan. So sa tingin ko ngayong katapusan ng July po. Ayan po, mga kanawayon. Sobrang gaganda. So the other day pa natin sila pinababa sa lupa para magkaroon din sila ng lakas at tibay, especially resistensya na rin lalo na sa patuloy na pag-ulan. So 3 months old na rin po sila mga kasiken. At again, bayad na po yung kalahati na presyo po nila. Okay, so salamat sa iyo sir, isang subscriber at supporter din natin. So bago tayo magtatapos mga kasiken, ito nga pala yung kaunahan nating broodcock na si Thor. Unfortunately hindi na po namin to nagamit sapagkat every time po na pinapakasta namin wala pong laman yung kanyang similya. Kaya I don't know anong problema sa kanya. Siya po isang solid tanaka na Shamo. So kung meron kayong alam mga kasikin kung anong problema po ni Thor, again wala pong laman yung kanyang similya. So sana makatulong din kayo. So mga kasiken, ayun lang po yung video natin. So patungkol po sa ating mga alaga. At ngayon nasa around 2 PM pero medyo madilim na naman sapagkat again almost everyday po dito
umuulan. But good thing po dahil hindi na po nagkakasakit yung mga alaga natin. So wala pong problema yung ulan at saka safe naman po sila sa kanilang mga lagayan. So mga kasiken, maraming salamat sa patuloy na suporta at pagsubaybay po sa aming mga video. Pasensya po talaga kung sobrang delay po namin makapag-upload. But again, maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo. So kung bago ka lang napadaan sa ating YouTube channel, please do consider subscribing. Malaking tulong na po yan sa aming YouTube channel. Hanggang dito na lang po aming content ngayon. See you po sa susunod naming mga upload. God bless.